Bumangon na siya kaya bumangon na rin ako. Katahimikan ang pumaibabaw sa amin ngayon dahil sa pag-awkward ng paligid. Wala na isang nagsubok na mamik sa amin kaya ang ginawa ko, umalis na sa higaan ko at pumunta na sa pinto. Ayoko pa siyang iwan pero hindi ko kaya magstay doon ng matagal. Nangihina ako bigla-bigla kapag magsisingkin sa utak ko ang lahat. Lalabas po muna ako, sir. Paalam ko sa kanya at lumabas. Hindi ko na siya hinintay na makasagot at umalis na roon. Habang naglalakad ako patungo sa kusina, hinawakan ko ang pisngi kong sobrang init. Kinikilig ata ako, hindi ko lang ma-explain. Nag-init muna ako ng tubig sa heater at pinaandar iyon. Nagtimpla ako ng pure black coffee para gising din pati ang kaluluwa kong lutang. Naglakad ako patungong balcony at umupo sa bakanting upuan. Madilim pa ang paligid. Kitang-kita ang buwan at mga bituin sa itaas dahil 4 pa lang ng umaga. Mabutit nakasuot ako ng sweater ngayon, kaya ang kamay ko lang at mukha ang tinatamaan ng lamig. Biglang tumunog ang phone ko at nag-pop up bigla sa screen ang pangalan ni Aaron. Hi Kalia, si Aaron Pogi to. Halos matawa ako sa chat niya. Teka, paano niya ba nalaman IG ko? Paki ko Aaron, huwag mo ang guluhin ang araw ko? Reply ko sa kanya. I-off ko na sana ang phone nang bigla siyang tumawag. Aaron is calling. Manggugulo ka na naman. Bungad ko kaagad sa kanya. Umakto naman tong bigla na kunwaring nasasaktan. Mukhang nasa kwarto pa siya dahil nakasandal pa to sa headboard. Dahil sa likod ng camera niya, halatang nakatopless lamang ito. Wala bang good morning dyan, Kalya? Ouch! Napatawa ako na mahina sa isinagot niya, kaya binati ko naman ito. Anong kailangan mo pala at napatawag ka ng ganito kaaga? Tanong ko sa kanya habang sumisimsim ng kape. Be my date. Halos mapaso ang dila ko sa kapeng hawak na bigla akong masamid. Ano? Date? I mean, may upcoming masquerade ball kami at kung papayag ka, I want you to be my partner. Pangiting-iting paliwanag nito sa akin sa tawag. Pero bakit ako? Ang grande niyan Aaron at hindi pa ako nakaka-attend ng mga ganyan. Tanggi ko sa kanya. It's okay, Cal. You can take your time to make your answer. Huwag mo muna akong sabihan kung anong sagot mo ngayon. May 2 weeks pa naman. Litanya niya sa kabilang linya. Tumangutango na lang ako bilang sang-ayon sa kanya. Sige Aaron, salamat sa imbita. Nagpaalam na siya at nag-end call na. Inubos ko na rin ang tirang kape sa cup ko. Ano kayang pumasok sa utak niya at naisipan pang imbitahan ako? At isa pa sa magiging partner niya. Nanatili muna ako dito sa balcony ng mga ilang minuto at pagkatapos, pumasok na ulit ako upang bumalik ako sa dating gawi. Good morning ho sir, nakahanda na hong breakfast ninyo. Tumango lang siya bilang sagot habang inaayos niya ang kanyang wristwatch. Buwaba na ako para magwalis sa labas dahil nakita ko kanina medyo marami na rin ang mga dahong nahuhulog. Pinunasan ko ang pawis ko gamit ang kamay at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Malaki pa ang area dito sa labas kaya medyo matatagal-tagalan pa bago ako matapos. Maya-may narinig ko na ang sasakyan na pinaandar ni sir. Aalis na siguro siya kaya naglagad na ako patungo sa malaking gate at binuksan yon. Huminto ang sasakyan niya sa tapat ko at ibinaba niya ang kanyang windshield, binaling ang tingin sa kinaroroonan ko. Come here! Napalunok naman agad ako sa biglaang utos na iyon. Lumapit ako ng kaunti sa kanya at yumuko. Ano po yun? Nilapit niyang konti ang mukha niya sa akin. Hinalikan na lamang bigla ang pisngi ko dahilan ng pag-awang ng aking labi. Napangiti siyang bigla sa reaksyon ko pero mas nagulat ako sa reaksyon niya. Unang beses ko siyang nakitang ngumiti sa akin. Isinarado niya na ang windshield at pumaharurot ng mabilis. Diyos ko, para saan yun? Malilinis ko sigurong buong bahay nito kakangiti. Nakakabaliw. Hanggang ngayon para akong baliw na nagdidilig ng mga halaman dito sa hardin. Di ko pa rin magawang i-move on ang ginawa niya kanina. Konting pagpapakita ng aksyon lang yon, pero hindi ko alam ba't ang laki ng epekto nun sa akin. Nang matapos ako sa pagdidilig, pumasok ako sa loob ng bahay. Hawak ko ang phone ko ngayon dahil tumawag si Aaron sa IG at nangungulit na naman sa akin para lang tanungin ko anong favorite color ko. Tapos pag sinagot ko naman ang tanong niya, agad na niyang i-end call at tatawag na naman. Para itanong ko anong paborito kong ulam. Yung totoo. Mukhang ako yata ang napiling pagtripa ni Aaron ngayon. Ewan ko ba? Bored na siguro to sa trabaho niya. Kasalukuyan ako nag-mop ng tiles. Tagaktak na rin ang pawis ko dahil sobrang laki rin ng bahay, tapos ako lang mag-isa ang naglilinis.
Sumasakit na rin ang likod ko kaya't nung matapos ako, agad kong ipinahinga ang katawan ko sa sofa para umidlip lang ng kaunti. Dahil may gagawin pa ako pagkatapos pero hindi ko namalayan, mahimbing na pala akong nakatulog dahil sa pagod. Kalya, wake up! Napabangon akong bigla nang marinig kong may tumatawag sa akin. Mabilis ako napaiwas ng pagbangon ko. Ilang dangkal na lang mahahalikan ko na siya. Nakaupo rin siya malapit sa akin. Kita ng peripheral vision ko ang pangisi niya sa inas na kong pag-iwas. Tinignan ko ang orasan at 8:00 na pala ng gabi. Diyos ko po, sobrang haba ng oras na tulog ako. Bakit ka pa ba nag-maid, Kalya? Kung tulog lang inaatupag mo. Sana naman hindi siya magalit. Pasensya na po kung nakatulog ulit ako rito. Pagpapaumanhin ko. Ginulo niya naman kaagad ang buhok ko. Wear this. May inilahad siya sa aking bag. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanya. Ha? Ano po to, sir? Biglang nawala ang antok ko sa gulat. Open it. Umayos ako ng upo at binuksan iyon. Halos malaglag ang pangako na makita ang ibinigay niya sa akin. Dress yon na sa tingin ko bodycon. Kulay itim at sa isang tingin ko palang mukhang kasya to sa akin. May binigay pa siya sa isang box at pinabukas niya naman agad yon sa akin. Tumambad naman kaagad ang kulay silver na heels at sobrang kinang nito. Mangha akong napatingin sa kanya. Para saan to, sir? Hindi ko alam kung bakit niya ako niregaluhan ito. Hindi ko naman kaarawan ngayon. For our date. Magsasalita pa sana ako nang may idinagdag siya. Huwag ka nang umangal, Kalya. Kung kumain lang siguro ako kanina, pa ako nabubulunan. Date? Kaka-invite lang na Aaron sa akin kanina tapos siya ngayon nag-aaya. Ngayon pa man sobrang bago sa pandinig ko. Niyaya ako ng isang Sir Zane. May plano sana akong umangal dahil sobrang rin tong binigay niyang susuotin ko. Halatang sobrang mahal pero naunahan niya nang sabihin na bawal akong umangal. Hindi ko maiwasang hindi mamula sa ipinakita niya. Inayos ko muna ang sarili ko dahil baka may dumi pa ako sa mukha dahil kagigising ko lang tapos may tumambad pa ang pinakagwapong nilalang sa aking harapan. Teka naman, kailan ko to susuotin? Maghanda ka na. Aalis tayo in 20 minutes. Saan niya? Walang katumbas sa salita sa bibig ko ni isa. Para akong natameme sa pinapakita niya ngayon. Sir? Yun na lang ang tanging nasambit ko. Blanco ang utak ko ngayon. Gusto kong magpasalamat sa kanya pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko dahil umiira lang saya sa puso ko ngayon. Nakatulala akong nakaharap sa malaking salamin dito sa kwarto ko. Suot ko ang dress na itim at heels na ibinigay niya. Kitang-kita kung gaano kakurba ang katawan ko ngayon at mas pumapaibabaw pa ang pagkaputi ko. Nakalugay ang buhok kong hanggang bewang. Hindi halata sa akin na isa lamang akong hamak na katulong. Nakasuot ako ng light makeup. Kinuha ang lip gloss sa lagayan at nilagay ko sa aking labi para matapos na. Gumawad ako na isang ngiti sa aking kabuuan. Maski ako hindi ko agad nakilala ang sarili ko ng ilang segundo dahil di naman ako ganito kung manamit. Sobrang bago ng lahat sa akin ngayon. Ang masasabi ko lang, sobrang ganda ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit niya naisipan na mag-dinner date kami ngayon. Ang isipin ko pa lang na maging date ko si Sir Zane, gusto ko nang magtatalon-talon sa tuwa. Lumabas na ako ng kwarto at naabutan ko ngayon si Sir Zane na nakadikwatro nakaupo sa sofa habang naghihintay sa akin. Nakaitim din to na suot niya habang kakatapos lang din niyang mag-ayos. Na makita ko'y tumayo na siya habang nakatingin sa akin. Bawat hakbang na ginagawad ko'y siya ring paglakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko lubos maisip na hindi ito isang panaginip. Isang Zane na ang nagaya sa akin ngayon. Nang makilapit na ako, sumalubong agad sa akin ang pabango niya. Tinamaan ka ba talaga? May kinuha siya sa kanyang bulsa at nakitang hawak na niya ang maliit na box. Hala, Diyos ko, ano to? Turn around, Kalya. Sinunod ko naman agad ang utos niya. Doon ko na kumpirma, kwintas pala yun. Itinaas ko ang mahaba kong buhok para maayos niya ang paglagay. Habang nakatalikod ako, hindi ko maiwasan na maipakita ang totoo kong ekspresyon. Para akong baliw na nakangiti ngayon. Nang matapos na yung hinawakan ko ang kwintas, ang ganda niya. Napatingin ako sa salamin dito sa sala at nakita ko mas bumagay ito sa suot ko ngayon. May pendant yon na maliit na heart. Ang cute nito. Salamat, Sir Zane. Ang galing mamili. Saktong-sakto lahat sa akin. Di makapaniwalang anas ko. Ang ganda. Dagdag na bulong ko pa.
Kita ko ang refleksyon niya sa salamin at nakitang napangiti rin to. Pangalawang beses ko na siyang nakitang nakangiti. You are so gorgeous, baby. Napangiti naman agad ako ng palihim nang marinig ko iyon. Gusto kong matumba sa huling sinabi niya. Baby? Oh my God! Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Ayokong mahalata na kinikilig ako sa sinabi niya. Baka makita pang pangiti-ngiti ako ngayon. Unang beses ko pang narinig ang compliment niya. Gusto kong mahimatay muna sa kanyang sinabi. Inawakan niya ang kamay ko at giniya na patungo na sasakyan niya. Umikot siya sa front seat at pinagbuksan ako. Natigil pa akong bigla nang maalala ko ang sinabi niya noon na ayaw na ng ibang babae sa sasakyan niya. Ang swerte ko naman siguro kung ako ang unang babae na makakapasok dito. Pumasok na ako ng sasakyan at umikot na rin siya patungong driver's seat. Maya-maya, pinaandar na rin niya ang engine at umalis na kami. Habang nasa sasakyan kami, hindi ko maiwasan ang hindi kabahan. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko dahil tahimik lang kami sa biyahe. Tumingin ako sa kanya at nakafocus lang ito sa daan habang nagdadrive. Umisi siyang bigla at hinawakan ng kamay ko. Stop looking at me, Celia. I can't concentrate. Halos matawa naman ako sa sinabi niya. Naiilang din pala siya. Wala naman akong magawa at gusto kong pagtripan siya ngayon, kaya hindi ko inulis ang titig sa kanya. Kahit ganitong gagawin ko buong araw, hindi ako magsasawang tumitig sa gwapong mukha niya. Bigla niyang inihinto ang sasakyan at ibinaling ang tingin sa akin. Titigil ka? O hahalikan kita? Saad niya at dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa labi ko. Naalerto naman ako kaya't mabilis kong ibinaling ang tingin sa kabila. Naparunok na lang ako ng sunod-sunod sa sinabi niya. Nadali ako ron na. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa niya at pinaandar ulit ang sasakyan. Hindi na ako nagsubok na tumingin pa rin sa kanya. Baka hindi lang doon aabot eh. Ay, Celia, may ini-expect? Dumating na kami sa isang magarang restaurant. Pumasok kami sa loob at giniya kami kung nasa ng aming table. Lumapit ang isang waiter at ibinigay sa amin ang menu. Hindi ko alam kung ano ba ang pipiliin ko dahil hindi familiar sa akin ang mga pagkain dito except sa nakalagay na water. Pwede bang water lang i-order ko? Ang mahal ng iba eh, pero yung tubig nila 200 pesos din. Nako, may halo bang gold ang mga pagkain nila dito? Si Sir Zane nang pumili ng pagkain ko. Halatang natatawa siya sa reaksyon ko ngayon. Grabe tong mga mayayaman. Parang bumili lang ng isaw sa gilid. Inilibot ko ang palingin sa kabuuan. Ang masasabi ko lamang, sobrang ganda rito. Instagrammable kumbaga. Dumating na ang order at nakanganga lamang ako dahil sobrang dami sa hapag namin. Sa atin to lahat? Gulat na tanong ko. Tumango naman siya bilang sagot. It's obvious. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Di pa rin talaga nawawala ang dating Zane. Gusto ko umiyak sa saya dahil unang beses sa buhay ko na may gumastos para sa akin. Pero, ay, si Aaron din pala. Napaatras bigla ang luha ko nang maalala ko yon. Sa totoo lang, mabilis ng oras para sa akin na kasama ko siya. Hindi ko alam kung hanggang sa naabot ang pagiging ganito namin. Wala siyang sinasabi sa akin pero pinaparamdam niya ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na makakasama ko ang isang Zane. Sa mga pinapakita niya sa akin ngayon, aaminin ko mas nahuhulog pa ako roon. Kanina pa ako natapos sa aking gawain. At dahil wala naman akong nagawa, pumunta na lang ako sa kwarto para magtambay. Lumapit ako sa full-size na salamin at umupo sa tapat doon. Nakatitig lang ako sa mukha ko ngayon. Ano bang meron sa'yo? Turo ko sa mukha ko. Hindi naman ako sobrang ganda para maging ganun siya at mas lalong wala akong nalagay na gayuma sa pinagkainan niya. Diyos ko, hindi ako ganun. Hinawakan ko ang pisngi ko na hinalikan niya kagabi pag uwi namin galing resto. Last gift daw yon bago matulog. Kinarot ko na lamang ang pisngi ko dahil nakaramdam na naman ako ng paru-paro sa tiyan. Laki ng gastos niya sa akin kagabi. Tinago ko rin ang regalong heels at dress niya. Iniga akong aking katawan sa kama at tumingin lamang sa kisame. Ano kaya ang pwedeng gawin ngayon? Napatingin akong bigla sa aking phone nang tumunog iyon. May tumawag pero unknown number. Sinagot ko naman kaagad.
Kalya? Napaayos agad ako ng upo nang marinig ang boses niya. Yes po? I can't go home until tomorrow. Huwag ka nang magluto ng hapunan ko. Sagot niya sa kabilang linya. Tumango-tango lamang ako. Hindi ko na rin tinatanong kung bakit dahil busy na rin doon sa office niya. Sige po, Sir Zane. Toot, toot. Di na tuloy ang sasabihin ko nang bigla niya yung ibinaba. Nagtaka naman akong bigla. Mukhang nagmamadali siya. Hindi ko na lang yon binalingan ng pansin. Wala naman ako ibang gagawin pa, kaya napagpasyan kong linisan ko na lamang din, pati ang aking kwarto. Now playing To the Bone by Pamungkas. Kinuha ko ang mop at tinala dito sa loob. Pagkatapos nilinis ko rin ang shower room. Nagdala din ako ng detergent para naman marinis ito ng maigi. Pagkatapos, sinunod kong linisin naman ang higaan, pati na ang malit na table sa dulo. Ilang oras pa'y natapos din kaagad dahil malit lang din tong kwarto ko. Kumpara sa kwarto ni Sir Zane na times 3 ang laki. Maya-maya, natapos na rin ako. Napagpasyahan kong tumambay na lang muna sa terrace para magpahangin. Total malinis ng buong bahay kaya pahinga muna siguro ko ng konti. Dinala ko na ang phone ko habang tumutugtog pa at naglakad na palabas ng kwarto. Kinabukasan maaga akong gumising para mag-laundry. Ayokong ipabundok pa ito bago ko labhan ang lahat. Pagkatapos kong maglaba, pumunta muna ako sa mall para bumili na lang siguro ng kaunti. Dinala ko ang phone ko habang tutugtog pa at naglakad na palabas ng kwarto. Kinabukasan maaga akong gumising para mag-laundry. Kailangan ko rin bumili ng sanitary pads. Naubos na palang stocks ko sa kwarto at di ako nakabili agad. Yung lang din kasi ang medyo malapit na mall. Wala rin mga tindahan dito kaya no choice na. Bumalik din ako agad dito sa bahay pero nakasimangot na. Paano ba naman? Sanitary napkin lang bibilhin ko pag uwi ko. May dala pa ako mga in-can na drinks. Mga Coke, Sprite, Royal. Ding dong! Napalingon ako sa may pinto at nilagay muna sa higaan ko ang mga pinamili bago tumungo sa pinto. Mukhang maagang umuwi si Sir ngayon Binuksan ko kagad ang pinto at sinlubong siya. Ngunit agad ding napawi iyon ang mapansin ko. Kakaiba ang pinapakita niyang aura sa akin. Blanco lang ang kanyang ekspresyon na nakatingin sa akin at nalagpasan ako. Di siya nagsalita at patuloy lang naglakad patungo sa kanyang kwarto. May problema kaya siya? O baka sa trabaho niya lang? Isinarado ko na lang ulit ang pinto at malumani na bumalik sa aking kwarto. Ano kayang meron? Napatingin ako sa second floor nang bigla siyang lumabas ulit sa kanyang kwarto at nakasimangot. Iba na rin ang suit niya. Nakapolo ito ng itim, paresan din ang itim din na linen trousers. Hanggang ngayon walang pinagbago. Ang ayos-ayos ang tingnan, nakakamangha. Ilang taon na kaya siya? Mukhang nasa 22 pa siya pero hindi ako sigurado. Mukhang umuwi lang siya para magpalit ng suot. Ang busy niyang tao. Nagulat ako na sa isang iglap, nasa pintuan na pala siya. Natulala pala ako na ilang segundo. Sir, anong oras po kayo mamaya uuwi? Maski ako'y nagulat sa tanong ko. Hoy Kalya, bakit mo natanong? Napalingon siya sa gawi ko. Napaiwas ako agad ng tingin dahil sa iya. Tangi, bakit ko ba yun natanong? Baka ano pa isipin niya? Hahanap lang siguro ng palusot. You don't need to know. Lumabas na siya sa pinto at iniwan akong gulat dito sa loob. Naupo na lang ako sa sofa habang nagtataka kung bakit gano'n na lamang ang pakikitungo niya. Ayos naman kami kahapon. Hinalikan pa nga yung pisngi ko, umiling agad ako Diyos ko, ayoko na isipin yun. Bumalik na ako sa kwarto ko at nagtambay na lamang doon. Napabalik-was agad ako ng bangon nang may marinig akong kaluskos sa may sala. 2:00 pa lang ng umaga. Imposibleng may multo ito ng ganito kaaga. Bumalik kaya si Sir? Lumabas ako ng kwarto para sana tingnan kung ano ang ingay kanina. Nabigla ako na may babaeng nakatalikod habang may parang kung anong ginagawa sa may mini table. Teka, paano siya nakapasok dito? Sigurado ako nakalak ang gate at pinto kanina bago ako pumasok sa kwarto. Sino po kayo? Tanong ko sa kanya kaya napatigil to sa kanyang ginagawa. Mukhang pamilyar ito dahil nakatalikod pero hindi ko makumpirma kung sino siya. Nang lumingon siya sa akin, doon ako nagulat na makumpirmang nakita ko nga talaga siya sa restaurant kasama ni Sir Zane. Pero hindi ko maalala ang pangalan niya.
You didn't know me? I guess you're new. Mataray na anas niya habang inaayos yung mga tulips sa malaking vase. I have the keys. Dagdag niya at itinuro ang susi niyang nakalapag doon sa sofa. Mukhang ako lang atang nakaalala sa kanya. Sa bagay hindi naman niya ako tinignan nung nandun kami kasama si Aaron. Di na ako umangal pa at pinabayaan na lang siya dahil nakita ko siya sa restaurant noon. Mukhang kilala rin siya ni Sir. Bakit kaya may susi din siya rito sa bahay? Help me. With this, binigay siya sa akin ng isang bouquet ng tulips. Inutos na ilagay doon sa iba pang vase na walang laman. Ma'am, mukhang ayaw ni Sir ng mga bulaklak sa vase eh. Tumigil siya sandali at tumingin sa akin. Ilang saglit pa'y tumawa siya. What? Who told you that? He likes flowers. Sagot niya at kinuwang spray sa gilid. In-spray isa-isa sa mga ito. Tumigil siya sandali at tumingin sa akin. Except roses. Napatigil ako sa pag-ayos ng tulips nang marinig kong huling sinabi niya. Roses? Bakit ayaw niya? Mukhang wala pa akong masyadong nalalaman kay Sir Zane. Hindi ko man lang natanong kung bakit niya binasag ang vase noon. Hindi ko alam ayaw niya pala ng mga rosas. Hindi na ako nagsalita pa at tinapos nang iniutos niya sa akin at para na rin malagay na iyon sa lagayan para ma-display. Ma'am, anong pangalan niyo para masabi ko po kay Sir na sa inyo galing ang mga bulaklak na to? Hindi muna siya sumagot at kinuha niya ng purse at ang kanyang susi sa sasakyan sa sofa. Naglakad patungo sa pinto. Lumingon siya sa akin bago niya yun pihitin. Tiffany, his fiancée.